sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Sama-sama nating gunitain kay isa ng inang simbahan, isang Justino, isang martir. Hilingin natin ang kanyang panalangin at upang tayo maging marapat, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ng mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kasama natin sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkilala kay Jesucristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan sa pananampalataya amin nawang makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal sa kabutihang asal, ang kaalaman sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili sa pagsupil sa sarili, ang katatagan sa katatagan, ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.
Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakura niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutusan naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisan lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya, igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Di kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon. At ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga Hudyo, ng mga pinuno ng mga Hudyo, nadakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba kayong may Diyos? Dapat lang, at syempre naman. Pero naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Again, dapat lang, at syempre naman. Sapagkat sabi nga po sa John 3:16, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. May Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Pero winawarningan ko na po kayo, batay na rin sa mga nakita ko. Darating ang pagkakataon sa ating buhay na pipilitin tayo ng demonyo na pagdudahan o wag nang paniwalaan ang mga katotohanan ito. Yan ay kapag dumating na ang mga matinding problema sa ating buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa kalusugan, sa mundo na ating ginagalawan. Kapag nasira ang pamilya, wag naman sana. Nagkasakit ng malubha, nagkipit sa pera, kapag masyado na nating ramdam
Masyado na tayong apektado ng kasamaan ng mundong ito. Yun ang pagkakataong gagamitin ng Diablo para pagdudahan natin, may Diyos ba? Mahal ba talaga tayo ng Diyos na ito? Mga kapatid, when that happens, pakiusap po sa inyo, tandaan po ninyo ang mensahe ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng masasamang katiwala, wretched tenants, servants. Sa title pa lang ay ramdam na agad natin, kita na agad natin yung mga pangit na pangyayaring narinig natin. Ilang beses nilang tinanggihan na ibigay yung tamang parte ng may-ari ng ubasan. At nilapastangan pa nila hanggang sa patayin pa nila ang mga sinugo ng may-ari ng ubasan sa kanila. Sa kahuli-hulian, yung anak pa ng may-ari ng ubasan ang pinatay nila. Gaano kasama ang mga katiwalang ito? Gaano kasama na napakawalang galang, walang utang na loob sa kinaukulan o sa may-ari ng ubasan, walang paggalang sa kapwa-tao. No wonder ang title sa English, wretched, very bad, very base, very inferior in terms of morality. Something na pwede nating maranasan o baka naranasan natin. I mean, yung kasamaan ng tao sa mundo. Yung tama ngayon, nagiging mali na. Yung mali ngayon, nagiging tama na. Yung tama ay nagiging mali dahil marami nang may ayaw gawin ito. At yung mali ay nagiging tama na dahil marami nang gumagawa nito. Minsan na ikaw pang nasa katwiran, nasa katotohanan, nasa tama, ang pagtatawanan, ang pagkakaisahan. Nandiyan ang gera sa iba't ibang panig ng mundo. Nandiyan ang labis na kahirapan. Labis na pang-aapi ng mga nasa kapangyarihan. Labis na paghihirap ng mga nasa kabutihan. Magtatanong ka talaga, nasaan ang Diyos? Mahal nga ba talaga tayo ng Diyos? Gayun din naman, kapag tayo na ang may personal na karanasan ng paghihirap, sa kabila ng tayo nagdarasal naman at gumagawa naman ng kabutihan, pero sa halip na mabawasan ay lalo pang natatagdagan ng mga problema na ating naranasan, kaya sa halip na gumaan ay mas lalo pang bumibigat ang ating mga pinapasa, yung mga patong-patong na problema. Yan, nakakatempt na sabihin, pag ganyan, what a wretched life we have. Walang hiyang buhay ito. Parang ganun. Gayun pa man, gaano man kawalang hiya ang mundo. Gaano man kasama ang ating mga naranasan. Gaano man kapangit ang ating mga pinagdaraanan. Sana, huwag nating pagdudahan ng Diyos. Kita po ninyo sa Ebanghelyo, gaano man kasama ang mga katiwala, katiwala pa rin sila. Hindi sila ang may-ari ng ubasan. At gaano man kasama ang ginawa nila, hindi dumating yung punto na sinabi ng may-ari ng ubasan, o sige dahil napakasama ninyo, hindi ko naman kayo makontrol sa ginagawa ninyo. Pati anak ko pinatay ninyo, sige, I give up, sa inyo na yung ubasan, alis na ako. Hindi. Sa huli siya pa rin ang nasunod. Kasi siya pa rin ang may-ari, siya pa rin ang in control. At ganun ang Diyos. Gaano man kasama ang mga nangyayari sa mundo na hindi ginugusto ng Diyos, gaano man kapangit ang mga nangyayari sa atin na maaaring hindi rin kalooban ng Diyos, in control pa rin siya. Sa huli, kontrolado pa rin niya kung ano ang dapat na mangyayari talaga. Lalo pat kung tayo sasampalataya sa Kanya. Kaya sana kahit parang walang Diyos o parang hindi nakikinig ang Diyos sa atin, maniwala pa rin tayo, nandyan siya at nangangalaga pa rin siya. Napansin niyo po sana kung ilang beses din nagsugo ang may-ari ng ubasan dito ng kanyang mga katiwala. At sa huli, ang sinugo pa nga po niya ay ang kaisa-isang anak niya na sumisimbolo sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang mga propeta sa piniling bayan niya na umaayon sa kanya. Sa huli, ang pinadala niya ay ang kanyang bugtong na anak. And then, nang umayaw pa rin sila, nangyari. Pa rin ang kalooban niya. So nakikita po sana natin dito na nangangalaga pa rin ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang nasusunod. Ang may-ari pa rin ng ubasan. At magpapadala siya sa atin ng mga tao, ng mga sitwasyon, ng mga bagay, ng mga pangyayari para tulungan tayo. Para iparamdam sa ating nandyan siya. Tayo minamahal niya. Actually, kahit tayo, padala niya. Padala niya sa ating pamilya, padala niya sa simbahan, padala niya sa ating lipunan. Sapagkat tayo katiwala niya, nagtitiwala siya sa atin, nakukontrahin natin ang mga nangyayaring masama at nagtitiwala din siya sa atin na anuman ang ating maranasan problema, hindi tayo mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Ganun sana. Because after all, hindi naman niya din sasayangin ang lahat. Hindi niya ibibigay sa demonyo ang mundong ito at hindi niya sasayangin ang matibay na pananampalataya sa Kanya ng isang tao sa kabila ng mga pangit nangyayari sa mundong ito. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang sa pagdating ng mga pangyayari na magkukwestiyon ng presensya at pagmamahal ng Diyos sa buhay natin, balikan natin ito. He is still and will always be in control. At kapag gayon talaga nangyayari, maniwala tayo, magiging maayos pa rin, maganda pa rin ang huli. Amen.
Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo, samo Panginoon, ko. maliwanag sa akin ang katotohanan ng pag-iral mo. Hindi ko kailangan pagdudahan ito. Napakarami kong pagkapala at napakaraming mga sitwasyon na nagpapatunay na totoo nga na nandyan ka. Tulungan mo lang po akong paniwalaan yung pangalawang katotohanan na mahal mo ako upang magkaroon na sa akin ang silbi, ang pag-iral mo, ang presensya mo, ang kapangyarihan mo. Sapagkat madalas yun ang pinagdududahan ko. Mahal mo nga ba talaga ako? Lalong-lalo na kapag sunod-sunod ang problema ko. Tulungan mo po akong panghawakan ito. Hallelujah! Tulungan mo akong makita kung paano ka kumikilos sa buhay. Hallelujah! Kahit na sunod-sunod yung mga pangit na nangyayari, kahit na parang namamayagpag ang mga gumagawa ng masama, kahit na parang naiiwan ang mga nasa kabutihan, nasa katotohanan, tulungan mo akong maniwala. Nandiyan ka, na may pakialam ka, na may ginagawa ka, na mahal mo kaming talaga, na mananagot ang mga nasa kasamaan, nasa kasinungalingan at nagpapahirap sa kanilang kapwa upang tayo ay kunin. Babalik ang Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil siya pa rin ang may-ari ng mundo, hindi niya ipamamigay ito, siya pa rin ang may-ari ng buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, mahal ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga sumasampalataya sa ang mga naging dahilan ng paghihirap at kamatayan niya. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalaan ka. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa'yo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ialay sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin
sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Justino, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sulatan yung turo, pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko, Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy Gods, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may, tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging napakalaking dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa tiwala ninyo. Ang dalangin po namin, dalangin ko lagi personal, ay ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you Diyos. rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen,
Birheng mahal, sa awit at sa dasal.